Pinakidnap ng sariling tunay na anak ng kanyang fiancé para makuha ang yaman. Nabulag si Alejandro sa perpektong bitag. Habang inaabuso si Liana sa madilim na bodega, ang hambog na kabit ay nagbubukas ng champagne para sa imperyong nanakawin. Sagabal ang batang ito, dapat mawala. Ang malupit na salita ay nabunyag ng i-livestream ni Liana ang katotohanan sa buong mundo. Nagising si Alejandro, winasak ang pagkabulag para bawiin ang lahat sa taksil. Maililigtas ba ng huling pagsisisi ang isang amang nalasing sa kapangyarihan? Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tunay na halaga ng buhay? Halina't samahan ninyo ako sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Sabi nila, ang tagumpay ay nasusukat sa dami ng iyong yaman at sa taas ng iyong narating. Pero paano kung ang lahat ng yaman na pinaghirapan mo ay siya palang unti-unting bumubulag sa'yo sa tunay na kayamanan na nasa iyong tabi lang? Ito ang kwento ni Alejandro del Castillo, isang taong nasa kanya na ang lahat, ngunit nasa bingit ng pagkawala ng lahat-lahat. Dumagundong ang palakpakan sa loob ng malawak na conference hall ng Del Castillo Holdings. Ang bawat tapik sa balikat at bawat pagbati ay tila musika sa pandinig ni Alejandro del Castillo. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang eleganteng tropeo na gawa sa kristal, isang simbolo ng kanyang pinakabagong tagumpay, isang multibilyong pisong kontrata na magpapalawak palalo sa kanilang imperyo. Sa edad na 40, nasa tuktok siya ng mundo, matikas, makapangyarihan at iginagalang. Para sa kanya, perpekto ang lahat. Congratulations, Mr. Del Castillo! You've done it again! Bati ng isa sa mga board members, hindi maitago ang paghanga sa boses nito. Isang tipid, ngunit puno ng kumpiyansang ngiti ang isinukli ni Alejandro. This is not just my victory, but a victory for the entire company. Habang nagpapatuloy ang selebrasyon, ang isip ni Alejandro ay lumipad na pauwi. Naisip niya si Cassandra, ang kanyang magandang fiancé, na tiyak ay naghihintay na sa kanya, at si Liana, ang kanyang 9 na taong gulang na anak. Napangiti siya ng bahagya. May pasalubong siyang magugustuhan nito. Pagdating niya sa kanilang mansyon sa Forbes Park, ang karangyaan ng lugar ay sumalubong sa kanya. Tahimik ang paligid, isang katahimikang binabasag lamang ng mahinang tunog ng aircon. Naabutan niya ang kanyang anak na si Lia na mag-isang naglalaro ng mga manika sa sahig ng malawak nilang sala. Lia, anak, tawag ni Alejandro. Ang boses ay may bahid ng pagod mula sa maghapong trabaho. Agad na napatingala ang bata at isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito nang makita ang ama. Papa, you're home! Lumapit si Alejandro at iniabot ang isang malaking kahon na may magarbong balot. I have something for you, a limited edition collector's doll from Japan. Nagniningning ang mga mata ni Lia habang binubuksan ang regalo. Isang napakagandang manika na may mahabang buhok at eleganteng bestida ang laman niyon. Wow! Thank you po, Papa. You're welcome, sweetie, sabi ni Alejandro, kasabay ng isang magaan na tapik sa ulo ng anak. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Papa just needs to check some important emails, okay? Play with your new doll. Hindi na niya hinintay pa ang sagot ng anak. Mabilis siyang tumalikod at umakyat patungo sa kanyang home office, abala na sa pagbabasa ng mga mensahe sa kanyang telepono. Naiwan si Lia sa sala, yakap-yakap ang bagong manika. Ang nangiti sa kanyang labi ay dahan-dahang napalitan ng lungkot. Tiningnan niya ang manika. Pagkatapos ay ang papalayong likod ng kanyang ama. Ang manika ay maganda, ngunit malamig at walang buhay. Hindi nito kayang palitan ang yakap o ang oras na matagal na niyang hinahanap-hanap mula sa kanyang papa. Pagsapit ng hapunan, tila isang perpektong larawan ang pamilya
del Castillo sa kanilang mahabang lamesa. Si Alejandro, nasa kabisera. Sa kanyang kanan, si Cassandra, na ubod ng ganda sa kanyang simpleng sutlang bestida, ay abala sa pag-aasikaso sa kanya. "How was your day, darling?" Malambing na tanong ni Cassandra habang nilalagyan ng pagkain ng plato ni Alejandro. "I heard about the deal. Congratulations. I'm so proud of you." "It was exhausting, but it was worth it." Sagot ni Alejandro, ang pagod sa kanyang muka ay napapawi ng ngiti dahil sa atensyon ng nobya. Sa kabilang dulo ng lamesa, tahimik na kumakain si Lia. Pinagmamasdan niya ang dalawa. Nakikita niya kung paano ngumiti si Cassandra sa kanyang ama. Isang nangiting matamis ngunit para kay Lia ay hindi umaabot sa mga mata nito. "Lia, sweetie, why aren't you eating your vegetables?" Puna ni Cassandra. Ang boses ay malambing pa rin, ngunit may kakaibang diin. "You want to grow up strong and beautiful, right?" "I'm not hungry po." Mahinang sagot ni Lia. Ang tingin ay nakayuko sa kanyang plato. Napansin ni Alejandro ang sagot ng anak. "Liana, listen to your tita Cassandra. She knows what's best for you." Tumango na lamang si Lia. Ngunit sa isang saglit, nang bumaling si Alejandro para uminom ng tubig, nahuli ni Lia ang tingin ni Cassandra. Isang sulyap na malamig, matalim, at puno ng inis. Isang tingin na agad ding naglaho at napalitan ng isang mapagmahal na ngiti nang muling lumingon si Alejandro. Kinilabutan si Lia. Alam niya ang nakita niya. Hindi iyon guni-guni lang. Matapos ang hapunan, maagang nagpaalam si Alejandro na magpapahinga na. Ang tagumpay sa buong araw ay nagdulot sa kanya ng matinding pagod. Habang mahimbing siyang natutulog, hindi niya namalayan ang pagbangon ni Cassandra mula sa kanilang kama. Dahan-dahan itong lumabas at nagtungo sa balkonahe, dala ang kanyang cellphone. Sa ibaba, hindi makatulog si Lia. Naramdaman niya ang pagkauhaw kaya't bumaba siya para kumuha ng tubig sa kusina. Habang papalapit siya, may narinig siyang boses. Isang boses na pamilyar, ngunit may tono na hindi niya pa narinig dati. Pabulong, ngunit puno ng galit at pagbabanta. Sinundan ni Lia ang tunog at nakita niya ang siwang sa pintong salamin ng balkonahe. Nakatayo roon si Cassandra, nakatalikod. Kausap ang isang tao sa telepono. Ang kanyang boses, na kanina lang ay puno ng lambing, ngayon ay animoy yelo sa lamig. "Hindi ko na problema kung paano nyo gagawin ang trabaho nyo. Ang usapan ay usapan," mahinang sabi ni Cassandra, ngunit sapat na para marinig ni Lia. "Masyado nang nagiging komplikado ito." "Oo, naiintindihan ko." "Sige." Nagtago si Lia sa likod ng makapal na kurtina. Nanginginig ang mga tuhod. Maya-maya pa, akmang papasok na si Cassandra. Nagmamadaling tumalikod si Lia. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalayo, narinig niya ang huling pangungusap ng kanyang tita Cassandra. Isang pangungusap na tumatak sa kanyang isipan at nagpatayo sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. "Basta, itago niyo muna ang bata. Walang pwedeng makaalam." Ang mga salitang iyon, "itago niyo muna ang bata," ay umaling-aungaw sa isipan ni Liana na parang isang sirang plaka. Buong gabi, pilit niyang iwinaksi ang mga ito, ngunit pabalik-balik lamang ang malamig na boses ni Cassandra sa kanyang pandinig. Anong bata? Bakit kailangang itago? Ang mga tanong ay bumabagabag sa kanya, kasabay ng imahe ng matalim na tingin na ipinukol sa kanya ng kanyang tita Cassandra sa hapagkainan. Kinabukasan, ang malawak na mansyon ay tila mas naging malaki at mas malungkot pa para kay Lia. Ang kanyang papa ay maagang umalis para sa isang mahalagang pulong. Siya ay naiwan sa pangangalaga ng mga katulong at, siyempre, ni Cassandra sa kanyang silid-tulugan na punong-puno ng mga laruan na halos hindi niya ginagalaw. Naupo si Lia sa sahig katabi ang bago niyang manika. Hinaplos niya ang makinis nitong buhok at inayos ang maganda nitong bestida. "Ang ganda-ganda mo.
Bulong niya sa manika. Sana totoo ka na lang. Sana mayakap mo ako pabalik tulad ni Papa. Dati. Isinandal niya ang ulo sa balikat ng manika. Ngunit ang naramdaman lang niya ay ang matigas at malamig na plastik. Ang laruan ay isang paalala lamang ng kung ano ang wala sa kanya. Ang tunay na init ng pagmamahal ng isang ama. Mula sa kanyang silid, sinimulan niyang obserbahan si Cassandra. Ang kanyang tita ay hindi mapakali. Palakad-lakad ito sa sala, hawak-hawak ang cellphone. Bawat ilang minuto ay tinitingnan ng screen na para bang may hinihintay na napakahalagang tawag. Kapag may dumadaang katulong, agad itong ngingiti ng matamis at magtatanong kung maayos ba ang lahat. Ngunit sa sandaling tumalikod ang mga ito, ang nangiti ay naglalaho, napapalitan ng isang maskara ng pagkainip at tensyon. Para kay Leah, si Cassandra ay parang isang artista sa entablado. Magaling gumanap, lalo na kapag nariyan ang kanyang papa. Ngunit ngayon na sila lang ang naiwan, nakikita ni Leah ang mga siwang sa perpektong pagganap nito. Kinahapunan, habang naglalaro si Leah sa hardin, napansin niyang muling lumabas si Cassandra. Suot ang malalaking sunglasses kahit pa makulimlim ang langit. Lumingalinga ito sa paligid, tila tinitiyak na walang nakatingin. Mabilis na nagtago si Leah sa likod ng isang malaking halaman na may mayayabong na dahon. Pinigilan niya ang kanyang paghinga. Ilang sandali pa, isang itim na van na walang plaka ang huminto sa labas ng kanilang gate. Isang lalaking may magaspang na itsura, nakasuot ng itim na jacket, ang mabilis na bumaba at pumasok sa loob ng bakuran. Hindi ito dumaan sa pangunahing pinto. Sa halip, sinenyasan ito ni Cassandra na magtungo sa gilid ng hardin kung saan sila hindi gaanong kitang-kita. Nanginginig na sinilip ni Leah mula sa kanyang pinagtataguan. Nakita niya ang pag-uusap ng dalawa, hindi niya marinig ang mga salita, ngunit kitang-kita niya ang pagiging seryoso at madalian ng kanilang kilos. Pagkatapos, binuksan ng lalaki ang pinto ng van at inilabas ang isang malaking itim na sports bag. Mukha itong mabigat. Maingat na kinuha ni Cassandra ang bag. At sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng hapon, may narinig si Leah. Isang tunog na halos hindi mapansin, ngunit para sa kanya ay kasing lakas ng isang kulog. Isang mahinang iyak. Isang iyak ng isang sanggol na nagmumula sa loob ng bag. Nanlaki ang mga mata ni Leah. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Totoo nga, may bata. At nasa loob ito ng bag na yon. Mabilis na iniabot ni Cassandra ang bag sa lalaki, kasabay ng isang makapal na sobre. Agad na tumalikod ang lalaki, isinakay ang bag sa van, at mabilis na pinaharurot paalis. Naiwan si Cassandra na nakatayo. Inayos ang kanyang buhok na para bang walang nangyari, at pumasok pabalik sa loob ng bahay. Hindi na nakapag-isip si Leah. Ang takot ay bumalot sa kanyang buong katawan. Kailangan niyang sabihin ito sa kanyang papa. Siya lang ang makakatulong sa kanya. Siya lang ang maniniwala sa kanya. Patakbo siyang pumasok sa mansyon, hindi na pinansin ang pagtawag sa kanya ng isang katulong. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang ama. Humahangos siyang pumanhik sa hagdanan, patungo sa ikalawang palapag kung nasaan ang home office nito. Hindi na siya kumatok. Tuloy-tuloy niyang binuksan ang pinto. Naabutan niya ang kanyang ama, si Alejandro, na nakaupo sa malaki nitong leather na silya, kaharap ang laptop. Bahagya itong nagulat sa biglaang pagpasok ng anak. Liana, what's the matter? You look like you've seen a ghost, sabi ni Alejandro. Bahagyang naalis ang atensyon sa trabaho. Papa! Sigaw ni Leah. Ang boses ay nanginginig at naghahabol ng hininga. Si Tita Cassandra po. May kausap siyang lalaki sa labas. Ibinaling ni Alejandro ang kanyang silya paharap sa anak. Isang guhit ng pagkainis ang lumitaw sa kanyang noo dahil sa abala. A man? What man? Baka naman delivery lang yan. Hindi po, Papa.
kakaiba po. May dala po siyang bag, isang malaking itim na bag, at may umiiyak po sa loob. Papa, narinig ko po, may baby pong umiiyak sa loob ng bag. Ang mga salita ay lumabas mula sa bibig ni Leah na parang isang rumaragasang tubig, puno ng takot at pagmamadali. Napakunot ang noo ni Alejandro. Ibinaba niya ang kanyang salamin sa pagbabasa at tinitigan ng anak. Liana, calm down. What are you talking about? A baby in a bag? That's a very serious accusation. Baka naman pusa lang ang narinig mo. Hindi po pusa, Papa. Sigurado po ako. Iyak po ng baby. Giit ni Leah. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Lumapit siya at hinawakan ang braso ng ama. Kailangan niyo pong maniwala sa akin. Nakakatakot po yung lalaki at si Tita Cassandra. Parang galit po siya. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Cassandra. May dalang isang tray na may tsa. Ngumiti ito nang matamis nang makita ang dalawa. Darling, anong nangyayari? Narinig ko ang boses ni Leah mula sa baba. Agad na tumayo si Alejandro. Ang tingin ay lumipat mula sa nag-aalalang mukha ni Leah patungo sa maamong mukha ni Cassandra. Ang kanyang pag-aalala ay napalitan ng proteksyon para sa kanyang nobya. Liana is telling me some wild stories, Cassandra, sabi ni Alejandro sa isang tonong nagpapagaan ng sitwasyon, ngunit may bahid ng hiya. Tungkol daw sa isang lalaki at isang bag na may lamang sanggol. Ang ngiti sa labi ni Cassandra ay biglang nawala, napalitan ng isang ekspresyon ng pagkalito at sakit. Tumingin siya kay Leah na may pagtataka. Leah, sweetie? Ano yon? Anong bag? Doon na bumuhos ang galit at takot ni Leah. Itinuro niya si Cassandra. Siya po. Kausap niya yung lalaki sa hardin. Inabot niya yung sobre, tapos kinuha ng lalaki yung bag na may baby. Nakita ko po. Napaatras si Cassandra na parabang nasampal at ang mga mata nito ay nagsimulang magluha. Alejandro, hindi ko alam kung saan nanggagaling ito. Anong ginawa ko? Nang makita ni Alejandro ang mga luha ni Cassandra, ang kanyang pasensya ay biglang naubos. Humarap siya kay Leah. Ang kanyang mukha ay nagdidilim sa galit at pagkadismaya. That's enough, Liana! Dagundong ng kanyang boses sa loob ng opisina. Ang init ng kanyang tingin ay tumusok sa puso ng bata. Bakit ka gumagawa ng ganitong mga kwento? Nagseselos ka lang ba sa Tita Cassandra mo? Kaya mo siya sinisiraan ng ganito? This is not how I raised you. Pero, Papa, totoo po. Humikbing sagot ni Leah. I said, enough! Sigaw ni Alejandro. Yumuko siya para magpantay ang kanilang mga mata. Ang kanyang boses ay bumaba. Ngunit mas naging mabigat at nakakatakot. Nakikita mo ba ang ginagawa mo? Pinapaiyak mo ang Tita Cassandra mo dahil sa mga kasinungalingan mo. This is unacceptable. Tumingin siya mula sa umiiyak niyang anak patungo sa kanyang nobya na nagpapanggap na nasasaktan. Ang kanyang desisyon ay buo na. Humingi ka ng tawad sa Tita Cassandra mo. Utos niya. Ang bawat salita ay may bigat na dumagan sa balikat ni Leah. Now, parang mga pako na tumarak sa dibdib ni Liana ang utos ng kanyang ama. Humingi ka ng tawad sa Tita Cassandra mo. Now. Nakatayo siya roon, sa gitna ng malawak na opisina, napapaligiran ng mga libro na hindi niya kailanman babasahin at mga tropeyo na hindi niya naiintindihan ang halaga. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa galit na mukha ng kanyang papa patungo sa umiiyak na si Cassandra. Ang mga luha ni Cassandra ay tila perpektong bumabagsak sa kanyang makinis na pisngi. Bawat patak ay isang akusasyon laban kay Leah. Naramdaman ni Leah ang pagbigat ng buong mundo sa kanyang maliliit na balikat. Ano ang laban ng kanyang katotohanan sa mga luha ng isang magaling na artista? Wala. Sa isang boses na halos hindi marinig, isang pabulong na puno ng pagkatalo. Sinabi niya,
Sorry po, Tita Cassandra. Agad na lumapit si Cassandra at niyakap siya. Isang yakap na malamig at mahigpit. It's okay, sweetie. Bulong nito. Sapat na para marinig ni Alejandro. Ngunit sa tenga ni Lia, idinugtong nito sa mas mahinang bulong. Good girl. Isang pahiwatig na may kasamang panunuyang tagumpay. Napanatag ang loob ni Alejandro nang makita ang eksena. Para sa kanya, tapos na ang gulo. Naayos na ang problema. Sige na, Lia. Go to your room. Mag-isip-isip ka sa ginawa mo. Tumalikod si Lia ng walang imik. Ang bawat hakbang palayo sa opisina ay tila 1 milya ang layo. Narinig niya ang pagsara ng pinto sa kanyang likuran, isang tunog na nagsasara rin sa anumang pag-asa na maniniwala pa sa kanya ang kanyang ama. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, niyakap ni Alejandro si Cassandra. I'm so sorry for what happened, darling. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ng batang iyon. Huminga ng malalim si Cassandra. Isinubsob ang mukha sa dibdib ni Alejandro na para bang doon lamang siya ligtas. Naiintindihan ko naman, Alejandro. Bata pa si Lia. Siguro nahihirapan lang siyang tanggapin ako. Kasalanan ko rin. Maybe I'm not trying hard enough. Ang mga salitang yon ay lalong nagpakonsensya kay Alejandro. Hinawakan niya ang mukha ni Cassandra at pinunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. Don't say that. You've been nothing but perfect for her. For me. Doon na sinimulan ni Cassandra ang kanyang perpektong paliwanag. Yung lalaking nakita niya, volunteer iyon mula sa isang maliit na foundation sa tondo na tinutulungan ko. Nag-donate lang ako ng mga luma kong damit at ilang gamit. Iyong bag na sinasabi niya, puro damit lang ang laman yon. At yung iyak na narinig niya, baka tunog lang ng kuting sa labas? O baka guni-guni niya lang? Ayokong isipin na nagsisinungaling siya. Baka nagkamali lang siya ng interpretasyon sa nakita niya. Ang bawat salita ni Cassandra ay tila isang balsamo na humaplos sa naguguluhang isip ni Alejandro. Simple, lohikal, katanggap-tanggap. Ito ang paliwanag na gusto niyang marinig. Mas madaling paniwalaan na nagkamali lang ang isang bata kaysa isipin na ang kanyang perpektong fiancé ay may itinatagong kadiliman. See? I knew it, sabi ni Alejandro. May halong ginhawa at pagkainis para sa anak. Nag-aalala lang ako sa kanya, Cassandra. Ang hilig niyang mag-imbento ng kwento. It has to stop. Kinagabihan, pumasok si Alejandro sa silid ni Lia. Naabutan niya itong nakaupo sa kama, yakap ang mga tuhod, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Ang mamahaling manika na regalo niya ay nakasandal sa pader. Tila napabayaan. Umupo si Alejandro sa tabi ng anak. Ngunit may distansya sa pagitan nila. Liana, simula niya sa isang seryoso at mahinahong tono. We need to talk about what you did earlier. Hindi umimik si Lia. Hindi maganda ang magsinungaling anak, lalo na kung nakakasakit ka na ng ibang tao. Pagpapatuloy niya. Your tita Cassandra is a good person. Mahal ka niya. Mahal niya tayo. Sinusubukan niyang maging parte ng pamilyang ito. Ang ginawa mo kanina ay hindi tama. Ang bawat salita niya ay parang maliliit na bato na ibinabato sa puso ni Lia. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya makita ng sarili niyang ama. As a punishment for lying, I'm taking your tablet for 1 week. No games, no videos. Mag-isip ka ng mabuti sa ginawa mo. Understood? Isang mabagal na tango lang ang isinagot ni Lia. Naramdaman ni Alejandro ang isang kurot ng awa, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Disiplina ito. Kailangan niya itong gawin para sa ikabubuti ng anak niya. Iniwan niya ang silid na may bigat sa dibdib, ngunit kumbinsido na ginawa niya ang tama. Dumiretso siya sa balkonahe kung saan nagpapahangin si Cassandra. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng aninag sa magandang mukha nito. Niyakap niya ito mula sa likuran.
I'm sorry, bulong niya. Lumingon si Cassandra sa kanya. Ang mga mata ay may bahid pa rin ng kalungkutan, ngunit may kasama ng ngiti. Wala kang dapat ihingi ng tawad, darling. Naiintindihan ko. Hindi. Hindi ka dapat nakakaranas ng ganito. Giit ni Alejandro. Hinigpitan ng yakap. I promised you a family. A happy one. Hindi ko hahayaan na masira yon ng kahit ano o kahit sino. Isinandal ni Cassandra ang kanyang ulo sa balikat ni Alejandro. Alejandro, huwag mong masyadong pag-isipan. Leah is just a child. She's scared of change. Kailangan lang nating ipakita sa kanya na seryoso tayo, na ang pamilyang ito ay totoo at mananatili. Ang mga salita ni Cassandra ay tumama sa puntong gusto ni Alejandro na patunayan. Oo, kailangan niyang ipakita sa lahat, lalo na kay Liana, na ang kanilang pamilya ay buo at matatag. Na si Cassandra ay hindi na bisita lamang sa kanilang buhay, na siya ang magiging asawa niya at ina ni Leah. Sa isip ni Alejandro, may isang paraan lamang para gawin iyon. Isang paraan para tuldukan ang lahat ng pag-aalinlangan. You're right, sabi ni Alejandro. Ang boses ay biglang naging desidido. Kailangan nating patunayan ito. Bumitaw siya sa pagkakayakap at kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Hinanap niya ang numero ng kanyang personal na assistant, si Gina. Gabi na, ngunit alam niyang sasagutin nito ang tawag. Para sa kanya, walang oras ang trabaho. Gina, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Cancel all my meetings for the rest of the week. No, it's not an emergency. It's something more important. Huminga siya ng malalim. Tawagan mo ang wedding coordinator natin. I want to move the wedding date. Gusto kong mangyari ito sa lalong madaling panahon. As in, next month. Sa kabilang linya, narinig niya ang pagkabigla ni Gina, ngunit hindi niya ito pinansin. I don't care how you do it. Double the budget if you must. Just make it happen. Ibinaba niya ang tawag at humarap kay Cassandra na may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Ayoko nang maghintay pa, Cassandra. Let's get married as soon as possible. Let's make this official. Let's be a real family. Isang napakatamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Cassandra. Isang nangiting naglalaman ng purong tagumpay. Oh, Alejandro, iyan ang pinakamatamis na narinig ko. Hindi nila alam. Sa itaas ng hagdanan, sa dilim, kung saan hindi sila abot ng liwanag mula sa balkonahe, ay may isang maliit na figurang nakatayo. Lumabas si Leah mula sa kanyang silid, umaasang baka sakaling bumalik ang kanyang ama para bawin ang sinabi nito. Para bigyan siya ng isang yakap na magsasabing ayos lang ang lahat. Ngunit sa halip, ang narinig niya ay ang pagpapatibay ng kanyang pinakamatinding bangungot, ang pag-aaselera ng kasal, ang pagiging permanente ni Cassandra sa buhay nila. Narinig niya ang bawat salita, bawat desisyon. Para sa kanya, iyon ay isang hatol. Isang hatol na nagsasabing ang kanyang tinig ay wala ng halaga, na ang kanyang ama ay tuluyan ng pinili ang babaeng nagdala ng takot sa kanilang tahanan. Dahan-dahan siyang umatras pabalik sa kanyang silid, walang ingay na ginawa. Ang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngayong gabi, naintindihan niya ang isang malupit na katotohanan. Hindi na niya maaring asahan ng kanyang ama. Kung mayroon mang kailangang iligtas, ang sarili niya, ang katotohanan, o ang misteryosong sanggol na umiiyak, kailangan niya itong gawin ng mag-isa. Ang parusa ay hindi lamang ang pagkawala ng kanyang tablet. Ang totoong parusa ay ang katahimikan, ang bigat sa hangin sa tuwing magkakasalubong sila ng kanyang ama sa pasilyo. Ang mga pilit na ngiti, ang mga tingin na umiiwas. Para kay Leah, ang kanilang mansyon ay naging isang malaking kahon ng yelo kung saan ang bawat isa ay maingat na kumikilos para hindi makabasag ng kahit ano. Ngunit sa ilalim ng kanyang pananahimik, may isang bagong damdaming umuusbong,
Isang determinasyon na isinilang mula sa kawalan ng pag-asa. Kung walang maniniwala sa kanyang mga salita, kailangan niyang maghanap ng katibayan na hindi kayang pasinungalingan. Isang gabi, nang sigurado siyang tulog na ang lahat sa bahay, dahan-dahan siyang bumangon. Ang tanging liwanag niya ay ang manipis na sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Maingat ang bawat yapak niya sa sahig, iniiwasan ang mga bahaging umuugong. Ang target niya, ang opisina ng kanyang papa. Pinihit niya ang seradura ng marahan. Bumukas ito ng walang tunog. Sa loob, ang malaking computer sa ibabaw ng lamesa ng kanyang ama ay natutulog. Isang maliit na ilaw lang ang kumikislap. Umakyat siya sa malaking silyang umiikot at ginising ang computer. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype sa search bar. Cassandra Lopez Charity. Walang lumabas na resulta na tumutugma sa sinasabi nito. Charity Foundation in Tondo. Maraming lumabas, ngunit wala ni isa ang pamilyar o konektado kay Cassandra. Sinubukan niya ang pangalan ng volunteer na binanggit ni Cassandra, ngunit wala rin. Para siyang naghahanap ng multo. Isinara niya ang browser. Ang puso niya ay kumakabog. Hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa pagpapatunay ng kanyang hinala. Nagsisinungaling si Tita Cassandra. Walang foundation, walang donasyon. Puro kasinungalingan. Kinabukasan, may plano na si Leah. Sa ilalim ng kanyang kama, sa isang kahon ng mga luma niyang laruan, nakatago ang isang bagay na kinalimutan na yata ng lahat. Ang kanyang luma at medyo basag na tablet. Kinuha niya ito. At sa kabutihang palad, may kaunti pa itong charge. Ito na ang kanyang magiging sandata. Humanap siya ng perpektong pwesto. Sa sala, may isang malaking ornamental na halaman na nakalagay sa isang paso. Mayayabong ang dahon nito at nakaposisyon sa isang anggulo kung saan kitang-kita ang sofa at ang telepono. Maingat niyang isiniksik ang lumang tablet sa pagitan ng mga dahon. Itinutok ang kamera sa sala at pinindot ang record. Bumalik siya sa kanyang kwarto. Nagkunwaring nagbabasa, ngunit ang kanyang buong diwa ay nasa maliit na espiya na iniwan niya sa ibaba. Ilang oras ang lumipas. Nang bumaba siya para uminom ng tubig, nakita niyang nag-iisa si Cassandra sa sala, may kausap sa telepono. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Leah. Ito na yon. Hindi siya lumapit. Hinintay niyang matapos ang tawag at umalis si Cassandra bago niya maingat na kinuha ang tablet. Dala ang kanyang ebidensya, nagkulong siya sa kanyang silid. Pinanood niya ang recording. Karamihan ay walang laman. Mga katulong na naglilinis, ang pagdaan ng security guard. Ngunit maya-maya, lumitaw sa screen si Cassandra. Padabog itong umupo sa sofa at dinial ang isang numero. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang kanyang muka ay nag-iba. Ang lambing ay napalitan ng bagsik. Ano na namang problema? Narinig ni Leah na sabi ni Cassandra sa recording. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng galit. Hindi ako nagbabayad sa inyo para magkaroon ng problema. Paulit-ulit ko nang sinabi sa inyo na patahimikin yan. May sandaling katahimikan. Wala akong pakialam. Masyadong maingay ang bata. Paano kung may makarinig? Humanap kayo ng paraan. Napahawak si Leah sa kanyang bibig. Narito na. Ang patunay. Hindi ito guni-guni. Hindi ito kasinungalingan. Ang bawat salita ay isang patalim na sumusugat sa lahat ng kasinungalingan ni Cassandra. Habang paulit-ulit niyang pinapanood ang maikling clip, napatingin siya sa labas ng bintana. Sa driveway, nakita niya ang kanilang family driver, si Mang Ben, nakausap ang asawa nito sa telepono. Si Mang Ben na palaging nakangiti at nagbibigay sa kanya ng candy ay mukhang balisa ngayon. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Narinig ni Leah ang ilang salita mula sa bukas na bintana. Kumusta na ang apo ko? O sige, magpadala ulit ako ng pera. Basta, sana maging maayos na siya. Naawa si Leah para kay Mang Ben.
Alam niyang may bagong silang na apo ito na sakikitin. Ang mabait na driver ay isa sa iilang taong palaging ngumingiti sa kanya ng totoo sa malaking bahay na yon. Ibinalik niya ang tingin sa screen ng tablet sa mukha ni Cassandra na puno ng galit. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Isang bata, isang apo. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan na mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaakala. Masyado siyang nakatutok sa panunood ng video, sa pag-uugnay ng mga pangyayari, kaya't hindi niya namalayan ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Hindi niya narinig ang mga yapak na papalapit. Isang anino ang biglang tumakip sa liwanag mula sa tablet. Nag-angat ng tingin si Leah. Nakatayo sa kanyang harapan si Cassandra. Ang pekeng ngiti nito ay wala na. Ang mga mata nito na nakatitig hindi sa kanya kundi sa video na nagpe-play sa screen ay kasing lamig ng yelo. Ang oras ay tila huminto sa loob ng silid ni Liana. Ang tanging gumagalaw ay ang video na paulit-ulit na nagpe-play sa screen ng tablet. Isang munting bintana sa tunay na katauhan ng babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Ang malamig na mga mata ni Cassandra ay nakatitig sa video. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas, walang emosyon, na lalong nagpakilabot kay Leah. Dahan-dahan, iniangat ni Cassandra ang kanyang tingin mula sa tablet patungo kay Leah. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngitang-ngiting hindi abot sa mata. Isang ngiting nakakapanindig balahibo. "You're smarter than I thought," sabi ni Cassandra. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Kinuha niya ang tablet mula sa nanginginig na mga kamay ni Leah. Sa ilang pindot lang, ang video, ang kaisa-isang ebidensya ni Leah ay tuluyan ng nabura. But not smart enough. Itinaas niya ang tablet na para bang ito ay isang maruming bagay. "I think it's time for your papa and I to have a serious talk about you." Tumalikod siya at lumabas ng silid, dala ang tablet. Iniwan si Leah na parang binuhusan ng malamig na tubig. Nasa opisina si Alejandro, sinusubukang tapusin ang ilang mga papeles, ngunit ang isip niya ay hindi mapakali. Ang nangyari kanina sa pagitan ni Leah at Cassandra ay bumabagabag sa kanya. May bahagi sa kanya na nakakaramdam ng awa para sa anak, ngunit mas nangingibabaw ang pagkadismaya. Maya-maya, pumasok si Cassandra sa opisina. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa kanyang kamay, dala nito ang lumang tablet ni Leah. "Darling," malumanay niyang sabi, "I think we have a problem." "What now?" tanong ni Alejandro. May bahid ng pagod sa boses. Inilapag ni Cassandra ang tablet sa lamesa. "Nahuli ko si Leah na ginagamit ito. Alejandro, I'm really getting worried about her. Nakita ko ang pinapanood niya. She recorded me while I was on the phone. At paulit-ulit niyang pinapanood." Napahilot si Alejandro sa kanyang sentido. "I told her she was grounded from her tablet." "It's not about the tablet, darling," sabi ni Cassandra. Umupo sa silyang nasa harapan niya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang haplos ay malambot at nag-aalala. "It's about her behavior, this obsession, this constant need to paint me as a bad person. It's not normal. It's becoming alarming." Huminto si Cassandra. Tila nag-aalinlangan kung dapat ba niyang ituloy. "Alejandro, I was reading about this online. Minsan, kapag ang isang bata ay dumadaan sa malaking pagbabago, tulad ng pagkakaroon ng bagong magulang, they act out, they create fantasies. It's a cry for help." Ang mga salitang cry for help ay tumagos sa puso ni Alejandro. Mahal niya ang kanyang anak at ang isipin na ito'y nahihirapan ay nakakabagabag. "What are you trying to say, Cassandra?" Maybe she needs to talk to someone." Dahan-dahang mungkahi ni Cassandra. "A professional, a child psychologist."
Hindi para parusahan siya, kundi para tulungan siyang iproseso ang mga nararamdaman niya. I just want what's best for her, for our family. Ang suhestyon ay tila isang matalinong solusyon para kay Alejandro. Hindi niya alam kung paano kakausapin si Lia. Marahil, isang profesional nga ang kailangan. Ito ay isang kilos ng pag-aalala, hindi ng galit. Tumango siya. You're right. I'll look into it. Nakahinga ng maluwag si Cassandra. Isang ngiti ng ginhawa ang lumitaw sa kanyang labi. Ngunit sa likod ng mga matang yon, mayroong isang malamig na kalkulasyon. Ang unang hakbang para patahimikin ang isang testigo ay ang sirain ang kredibilidad nito. Kinabukasan, naramdaman ni Lia ang pagbabago sa atmosfera. Ang kanyang ama ay mas malayo. Ang mga tingin nito ay may halong awa at pag-aalala na hindi niya maintindihan. Si Cassandra naman ay bumalik sa kanyang perpektong pagganap bilang isang mapagmahal na tita. Ngunit alam na ni Lia kung ano ang nakatago sa likod ng maskarang yon. Isang hapon, habang papunta siya sa kusina para uminom ng tubig, nagkasalubong sila ni Cassandra sa pasilyo. Tumingin si Cassandra sa kaliwat kanan. Walang ibang tao. Ngumiti ito kay Lia, isang ngangiting hindi umaabot sa mata. Yumuko ito para magpantay ang kanilang mukha at bumulong sa isang boses na para lamang sa pandinig ni Lia. Ang bawat salita ay mabagal, malinaw, at puno ng yelo. Ang mga batang palasumbong, simula ni Cassandra, ay napapahamak. Pagkatapos ay tumayo ito ng tuwid. Tinapik ang ulo ni Lia na para bang walang nangyari at nagpatuloy sa paglalakad. Naiwan si Lia na nakatayo sa gitna ng pasilyo. Ang mga paa ay tila napako sa sahig. Ang simpleng pangungusap na yon ay isang sumpa, isang malinaw na banta na bumalot sa kanyang buong katawan ng takot. Ang takot na yon ay nagkatotoo kinagabihan. Pagpasok niya sa kanyang silid matapos maghapunan, may napansin siyang kakaiba. Ang paborito niyang manika, hindi ang bago, kundi ang luma na bigay pa ng kanyang namayapang ina, ay wala sa kanyang pwesto sa ibabaw ng kama. Nilibot niya ng tingin ang silid at natagpuan niya ito. Nakasandal sa basurahan. Ang maganda nitong mukha na gawa sa porselana ay basag. Ang damit nito ay punit-punit at ang isang braso nito ay putol, nakahiwalay sa katawan. Tila isang biktima ng isang karumal-dumal na krimen. Isang pigil na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Binuhat niya ang wasak na manika. Ito ang kaisa-isang bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina. At ngayon, winasak ito. Alam niya kung sino ang may gawa. Dala ang sirang manika, patakbo niyang pinuntahan ang kanyang ama. Humahagulgol, ipinakita niya ito. Papa, tingnan niyo po. Si Tita Cassandra, sinira niya po ang manika ko. Tiningnan ni Alejandro ang sirang laruan. Pagkatapos ay ang umiiyak na mukha ng kanyang anak. Ngunit ang nakita niya ay hindi isang batang natatakot, kundi isang batang sumisigaw ng atensyon, tulad ng sinabi ni Cassandra. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Isang tunog ng pagod at pagkadismaya. Liana, hanggang kailan ka ba titigil? Mahinahon ngunit may bigat niyang sabi. Alam kong galit ka dahil kinuha ko ang tablet mo, pero ang sirain mo, ang sarili mong laruan, para lang pagbintangan ng tita mo? This is too much. Hindi ko po ginawa to, Papa. Promise po. Go to your room, Liana. Utos ni Alejandro, hindi na makatingin sa anak. We will talk about this tomorrow. Tumalikod siya. Iniwan si Lia na yakap-yakap ang piraso ng kanyang nakaraan. Ang puso ay basag na basag, tulad ng porselanang mukha ng kanyang manika. Sa sandaling iyon, naintindihan niya. Wala na siyang kakampi. Habang paakyat si Alejandro sa kanyang silid, dala ang bigat ng problema sa kanyang anak. Hinarang siya sa pasilyo ng isang taong hindi niya inaasahan. Si Mang Ben, ang kanilang matapat na driver. Ang mukha nito
na palaging kalmado ay puno ngayon ng isang emosyon na hindi pa nakita ni Alejandro dati. Purong desperasyon. "Sir Alejandro, pasensya na po sa abala," sabi ni Mang Ben. Ang boses ay nanginginig at basag. "Kailangan ko po sanang humingi ng paumanhin at humingi ng tulong." "Mang Ben, anong problema?" tanong ni Alejandro. Ang sarili niyang mga problema ay panandaliang nawaglit. Huminga ng malalim si Mang Ben, tila nag-iipon ng lakas. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata. "Sir, ang apo po niya, si Baby Angelo." Humikbi ito. "Kinidnap po." Ang mga salitang kinidnap po ay tila bombang sumabog sa tahimik na pasilyo ng mansyon. Para kay Alejandro, isa na namang problema ito sa ibabaw ng lahat ng kanyang iniisip. Ngunit para kay Liana, na lihim na nakikinig mula sa siwang ng pinto ng kanyang silid, ang mga salitang yon ay parang kulog na gumising sa kanyang natutulog na hinala. Niyakap niya ng mahigpit ang basag na manika. Ang pag-iyak niya ay napalitan ng matinding pakikinig. "Ano? Paanong nangyari yan, Ben?" Gulat na tanong ni Alejandro. Ang pagod sa kanyang boses ay napalitan ng pagkaalarma. "Hindi ko po alam, sir," sagot ni Mang Ben. Ang boses ay puno ng pighati. "Kahapon po ng hapon, iniwan lang saglit ng anak ko sa loob ng bahay para magsaing. Pagbalik niya, wala na po ang apo ko. May nakabukas na bintana sa likod." Ang isip ni Lia ay mabilis na naglakbay pabalik. Kahapon ng hapon. Iyon ang eksaktong oras na nakita niya si Cassandra na may kausap na lalaki sa hardin. Iyon din ang oras na narinig niya ang iyak ng sanggol mula sa itim na bag. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Hindi maaring maging ganoon. "Nakareport na ba to sa pulis?" tanong ni Alejandro. "Opo, sir. Pero wala pa pong balita hanggang ngayon," sabi ni Mang Ben. "Sir, kaya po ako lumapit sa inyo. Baka po matulungan niyo kami. Alam ko pong makapangyarihan kayo. Baka po may mga koneksyon kayo." Bumuntong hininga si Alejandro. "Of course, Ben. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Don't worry. Magiging maayos din ang lahat." Narinig ni Lia ang mga yapak na papalayo. Nang sumilip siya ulit, nakita niya ang kanyang ama na inaakay si Mang Ben pababa ng hagdanan, marahil papunta sa opisina nito. Ang pinto ng kanyang silid ay naiwang bahagyang nakabukas. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na mapanganib, ngunit kailangan niyang gawin. Alam niyang abala ang kanyang ama. At alam niyang si Cassandra ay nasa banyo, naliligo. Naririnig niya ang mahinang ugong ng shower mula sa master's bedroom sa kabilang dulo ng pasilyo. Ito na ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan, lumabas siya ng silid. Ang bawat ugong ng bahay ay tila sumisigaw sa kanyang pandinig. Bawat anino ay tila may buhay. Naglakad siya sa pasilyo na parang isang espiya. Ang mga paa ay walang ingay na gumagalaw sa makapal na carpet. Ang kanyang destinasyon, ang silid ng kanyang ama. At ni Cassandra, nanginginig niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalock. Sumilip siya sa loob. Walang tao. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng tubig mula sa banyo. Sa ibabaw ng bedside table, sa tabi ng kama ni Cassandra, nakalagay ang cellphone na nito. Kumikinang sa dilim. Pumasok siya sa loob. Ang puso niya ay parang sasabog. Ito ay mali. Alam niyang mali ito. Ngunit mas mali ang manahimik na lang. Mabilis niyang kinuha ang cellphone. Pawis na pawis ang kanyang mga kamay. Binuksan niya ito. Sa kabutihang palad, walang password. Agad niyang pinuntahan ang call history. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-scan sa listahan ng mga numero. Karamihan ay pamilyar. Pangalan ng mga kaibigan ni Cassandra, mga salon, mga restaurant. Ngunit may isang numerong paulit-ulit na lumalabas, lalo na kahapon. Isang numero na walang pangalan. Unknown number.
Sa tabi ng mga tawag mula sa numerong yon ay may mga text messages din. Binuksan niya ang pinakahuli. Nasa amin na. Ano ang sunod na gagawin? Ang sumunod na mensahe ay mula kay Cassandra. Itago nyo. Hintayin ang instructions ko. Ang mga salita ay tila lumundag mula sa screen at sinampal si Leah. Ito ang mga salitang narinig niya mula sa balkonahe. Ito ang patunay. Ngunit kailangan pa niya ng isa pa. Nag-scroll pa siya pababa. At doon, nakita niya ang isang mensahe na ipinadala ni Cassandra. Ilang oras lang ang nakalipas bago ito maligo. Masyadong maingay si Angelo. Magrereklamo ang mga kapitbahay. Kailangan niyo siyang ilipat sa bodega sa Tondo. Now, Angelo. Ang pangalan ay tumusok sa puso ni Leah na parang isang matulis na patalim. Angelo. Iyon ang pangalan ng apo ni Mang Ben. Narinig niya itong binanggit ng matandang driver ng maraming beses na may kasamang pagmamalaki at pagmamahal. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Nataranta si Leah. Mabilis niyang ibinalik ang cellphone sa bedside table sa eksaktong posisyon kung saan niya ito nakita. Kasabay ng paglabas ni Cassandra mula sa banyo na nakabalot sa isang puting tuwalya ay ang mabilis na pagtago ni Leah sa ilalim ng malaking kama. Pinigilan niya ang kanyang paghinga. Nakita niya ang mga paang basa ni Cassandra na naglalakad palapit sa kama. Kinuha nito ang cellphone. Sandaling katahimikan. Nalaman ba nito? Nahalata ba nito? Ngunit pagkatapos ng ilang segundo na parang isang oras, narinig niya itong bumuntong hininga at naglakad palayo, papunta sa walk-in closet. Nakahinga ng maluwag si Leah. Naghihintay siya ng ilang sandali pa bago dahan-dahang gumapang palabas. Walang ingay siyang tumayo at lumabas ng silid. Isinara ang pinto ng walang tunog. Pagbalik niya sa kanyang silid, isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang lahat ay magkakaugnay na. Ang pag-uusap sa telepono, ang lalaki sa hardin, ang itim na bag, ang iyak ng sanggol, ang banta sa kanya, ang sirang manika, ang nawawalang apo ni Mang Ben, at ang pangalang iyon, Angelo. Hindi na ito isang simpleng kasinungalingan. Ito ay isang krimen. At ang babaeng matutulog sa tabi ng kanyang ama ngayong gabi ay isang halimaw. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Nanginginig pa rin. Ngunit sa likod ng panginginig na yon, mayroong isang bagong tuklas na lakas. Wala siyang video, wala siyang recording, ngunit meron siyang isang bagay na mas malakas pa roon. Ang katotohanan. At ngayon, alam niya, kailangan niyang ipagsigawan ang katotohanan yon. Kahit pa ang kaharap niya ay ang sarili niyang ama. Bumaba si Alejandro sa kanyang opisina, kasama ang isang Mang Ben na wasak ang puso. Pinaupo niya ito, binigyan ng tubig, at tiniyak na gagawin niya ang lahat para mahanap ang apo nito. Nagpatawag siya ng ilang tao, ginamit ang kanyang impluensya, at sa loob ng isang oras, naramdaman niyang nagawa na niya ang kanyang tungkulin bilang isang mabuting amo. Ang bigat ng problema ni Mang Ben ay dumagdag sa bigat na nararamdaman niya para kay Leah. Ang buong bahay ay tila nababalot ng problema. Habang nag-iisip siya kung paano haharapin ang lahat ng ito, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Liana, hindi bilang isang batang umiiyak, kundi bilang isang batang may misyon. Ang mga mata niya ay may apoy. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. "Papa," sabi niya. Ang boses ay matatag sa kabila ng panginginig. "Kailangan niyo pong makinig sa akin. Ngayon po." Napabuntong hininga si Alejandro. "Liana, not now. Maraming nangyayari. Tungkol po ito kay Baby Angelo." Putol ni Leah. "Alam ko po kung nasaan siya. Alam ko po kung sino ang kumuha sa kanya." Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa loob ng opisina. Napatingin si Alejandro sa anak, hindi makapaniwala. "What are you talking about?" "Si Tita Cassandra po." Tuloy-tuloy na sabi ni Leah, ang mga salita ay bumubuhos na parang agos.
Nakita ko po ang cellphone. May kausap po siyang lalaki, isang unknown number. Sinabi po sa text na nasa amin na. At, at sinabi po ni Tita Cassandra na itago niyo. Papa, narinig ko rin po yon sa balkonahe. At may isa pa pong text. Sinabi niya na ilipat yung bata sa isang bodega sa Tondo dahil maingay daw po si Angelo. Papa, si Angelo po, ang apo ni Mang Ben. Nakatitig lang si Alejandro sa kanyang anak. Sinusubukang iproseso ang lahat. Ang kwento ay tila napakakomplikado, napaka-imposible. Isang bata na nag-imbento ng kwento tungkol sa sirang manika ay biglang naging isang detektib? Ito ay katawa-tawa. Sakto namang pumasok si Cassandra. May dalang kape para kay Alejandro. Darling, okay ka lang? Mukhang stress na stress ka. Ngunit huminto siya nang makita ang tensyon sa pagitan ng mag-ama. Tumingin siya kay Leah. Leah, sweetie, anong problema? Ikaw. Sigaw ni Leah. Itinuturo si Cassandra. Sisinungaling ka. Kinuha mo si Baby Angelo. Sa halip na magalit, isang ekspresyon ng malalim na kalungkutan at pagkalito ang gumuhit sa mukha ni Cassandra. Tumingin siya kay Alejandro na para bang humihingi ng tulong. Alejandro, ano na naman ito? Dito na sumabog ang lahat ng pagtitimpi ni Alejandro. Liana, ngunit si Cassandra ang pumigil sa kanya. Huwag Alejandro, hayaan mo siya. Sabi nito sa isang mahinahong boses. Lumuhod ito sa harapan ni Leah. Sweetie, sabihin mo sa akin, ano ang nakita mo sa cellphone ko? Ang kalmadong reaksyon ni Cassandra ang mas lalong nagpakumbinsi kay Alejandro na walang katotohanan ang sinasabi ng kanyang anak. Sinabi ulit ni Leah ang lahat, ang tungkol sa text, sa pangalan ni Angelo, sa bodega sa Tondo. Matapos niyang magsalita, hindi umiyak si Cassandra. Sa halip, malungkot itong ngumiti. Diyos ko, bulong nito, sapat na para marinig nilang dalawa. Tumingin ito kay Alejandro. Ang mga mata ay puno ng awa, hindi para sa sarili, kundi para kay Leah. Alejandro? Sabi ni Cassandra. Oo, may ka-text ako tungkol kay Angelo, pero hindi sa paraang iniisip ni Leah. Huminga ito ng malalim. Si Mang Ben. Lumapit siya sa akin kahapon. Umiiyak. Nagkakautang daw siya sa mga nagpalima hanggang 6 dahil sa pagpapagamot sa apo niya. Natatakot daw siya. Tinanong niya ako kung pwede ko siyang tulungan. Kung pwede kong itago ang apo niya para palabasin na kinidnap ito at makahingi ng ransom sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Alejandro. Ang buong kwento ay biglang umikot. Ano? Ayokong sabihin sa'yo dahil ayokong masira ang tiwala mo sa kanya. Pagpapatuloy ni Cassandra, ang boses ay puno ng pagsisisi. Sinubukan ko siyang kausapin. Sinabi kong tutulungan ko siya. Huwag lang niyang gawin iyon. Pero mukhang desperado na talaga siya. At si Leah, inosente lang si Leah. Siguro narinig niya ang pag-uusap namin ni Mang Ben. At sa isip ng isang bata, nagkaroon ito ng ibang kahulugan. Siguro si Mang Ben na rin ang nag-udyok sa kanya para isipin ang mga ito. Ang paliwanag ay perpekto, masyadong perpekto. Sinasagot nito ang lahat ng tanong. Ipinaliliwanag nito ang biglaang pagkadesperado ni Mang Ben. Ipinaliliwanag nito ang kakaibang kwento ni Leah. Pero, yung bodega sa Tondo? Naguguluhang tanong ni Alejandro. Iyon ang address na ibinigay niya sa akin kung saan daw niya itatago ang bata. Sagot ni Cassandra, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Alejandro, naniniwala ka naman sa akin, di ba? At para tuluyang selyuhan ang kanyang kaso, kinuha ni Cassandra ang kanyang cellphone. Tingnan mo! Nag-text pa siya sa akin kanina. Ipinakita niya ang screen kay Alejandro. Isang mensahe mula sa isang numerong nakasave bilang driver. Ma'am, pasensya na po. Kailangan lang talaga ng pamilya ko. Bigyan niyo na po ako ng hinihingi ko. Iyon na,
Ang ebidensyang kailangan ni Alejandro, ang patunay na itim sa puti, ang katotohanan na mas madaling tanggapin. Ang kanyang mundo ay gumuho, hindi dahil sa kasamaan ni Cassandra, kundi dahil sa pagtataksil ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Ang kanyang matapat na driver, ang kanyang sariling anak. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang sistema. Isang galit na isinilang mula sa matinding pagkadismaya. Hindi, bulong ni Leah, umiiling, nakikita ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama. Hindi po totoo yan. Nagsisinungaling po siya. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Alejandro. Ang tingin niya kay Leah ay hindi na tingin ng isang ama, kundi ng isang hukom. Tumingin siya sa babaeng perpektong umiiyak sa kanyang harapan, pagkatapos ay sa anak niyang sumisira sa perpektong mundong iyon. Kinuha niya ang intercom sa kanyang lamesa. "Security!" sabi niya. Ang boses ay kasing tigas ng bakal. "Puntahan niyo si Mang Ben. Sabihin niyo sa kanya, simula ngayon, tanggal na siya sa trabaho at siguraduhin niyong hindi na siya makakatapak pa sa pamamahay na ito." "Papa, huwag!" sigaw ni Leah. Binaling ni Alejandro ang kanyang malamig na tingin sa anak. Lumapit siya, ang bawat hakbang ay mabigat. Kinuha niya ang bago nitong tablet mula sa maliit na mesang naroon. "At ikaw," sabi niya, ang boses ay walang emosyon. "Tapos na ang gulong ito." Hinigit niya ang braso ni Leah at kinaladkad palabas ng opisina, pabalik sa silid nito. Hindi niya pinansin ang pag-iyak at pagmamakaawa nito. Binuksan niya ang pinto ng kwarto, itinulak ito ng bahagya papasok at isinara ang pinto. Narinig niya ang pag-click ng lock. "Hanggang dito na lang ito, Liana," sabi niya mula sa labas ng pinto. Ang mga salita ay isang pader na tuluyang naghiwalay sa kanila. Wala ng gulo. Ang tunog ng pag-lock ng pinto ay mas malakas pa sa sigaw. Para kay Liana, iyon ang tunog ng pagsuko. Ang tunog ng pagtatapos. Sinubukan niyang pihitin ang seradura. Nakalak nga. Kinalampag niya ang pinto gamit ang kanyang maliliit na kamao. "Papa! Papa! Buksan niyo po ito! Papa, please! Maniwala po kayo sa akin!" Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang katahimikan. Isang katahimikang masakit. Isang pader na nagsasabing wala nang saysay ang kanyang mga salita. Napaluhod siya sa sahig, ang likod ay nakasandal sa matigas na kahoy ng pinto. Doon, sa pag-iisa ng kanyang magarbong silid, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang luha. Umiyak siya, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Ang sakit ng pagtatakwil ng sarili niyang ama. Mas masakit pa yon kaysa sa kahit anong banta ni Cassandra. Tumayo siya at dumungaw sa bintana. Mula roon, kitang-kita niya ang malaking gate ng kanilang mansyon at doon, nakita niya ang isang eksenang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Dalawang security guard ang nakaalalay kay Mang Ben palabas ng gate. Ang matandang driver, na palaging puno ng dignidad, ay nakayuko ngayon. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Tumingala ito sa bintana ng kanyang silid at sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Mang Ben, nakita ni Leah ang pagkalito, sakit, at isang tanong na walang salitang namumutawi. "Bakit?" Pagkatapos ay itinulak na siya palabas. Ang bakal na gate ay nagsara ng may mabigat na kalabog, isang permanenteng harang sa pagitan ni Mang Ben at ng pamilyang pinaglingkuran niya ng buong buhay. Nawala na ang lahat. Nawala na ang tiwala ng kanyang ama. Nawala na ang kaisa-isang kaibigan at kakampi niya sa bahay. At si Baby Angelo, ang isipin na lang kung ano ang maaaring mangyari sa sanggol ay nagdulot ng isa na namang bugso ng takot sa kanya. Napaupo siya sa sahig. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Wala na siyang magagawa. Nanalo na si Cassandra. Siya ay isang batang nakakulong sa isang silid. Walang cellphone, walang tablet, walang sino mang makikinig.
Ito na ang katapusan. Habang nakaupo siya roon, sa gitna ng kanyang mga laruan na tila nanunuya sa kanyang pag-iisa, narinig niya ang mga yapak sa labas ng kanyang pinto. Hindi ito ang mabibigat na yapak ng kanyang ama. Ito ay magaan, kalkulado. Liana, narinig niya ang boses ni Cassandra mula sa labas, malambing ngunit puno ng panunuya. Nandyan ka pa ba, sweetie? Hindi sumagot si Leah. Narinig niya ang isang mahinang tawa. Pagkatapos, ang boses ni Cassandra ay nagpatuloy. Mas malinaw ngayon dahil alam niyang nakikinig si Leah. Narinig niya itong may kausap sa telepono. Oo, ayos na ang lahat dito, sabi ni Cassandra. Narinig ni Leah ang isang mahinang pagtawa mula sa kabilang linya. Walang problema. Ang bata? Oo, nakausap ko na ang papa niya. Buong-buo ang tiwala sa akin. Akala niya, bayani pa nga ako. Huminto ito at narinig ni Leah ang paggalaw nito. Tila isinandal ang sarili sa pinto para masigurong maririnig siya ng malinaw. Ang mga sumunod na salita ni Cassandra ay ibinulong na may lamig na tumagos sa kahoy, sa bakal at sa puso ni Leah. Gawin niyo na ang dapat gawin, sabi nito sa isang boses na walang emosyon, na parang naguutos lang na magtapon ng basura. Kailangan nang mawala ng bata ngayong gabi. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay ang tunog ng mga yapak na papalayo. Nawala. Kailangan nang mawala. Ang mga salitang iyon ay hindi na lang isang banta. Iyon ay isang hatol ng kamatayan. Para kay Leah, ang sahig na kanyang kinauupuan ay tila biglang gumuho. Hindi na ito tungkol sa pagpapatunay na siya ay tama. Hindi na ito tungkol sa pagkuha muli ng tiwala ng kanyang ama. Ito ay tungkol sa buhay ng isang inosenteng sanggol. Ang oras ay tumatakbo at bawat segundo ng kanyang pananatili sa silid na ito ay isang segundong papalapit si Baby Angelo sa kanyang katapusan. Tumingin siya sa paligid ng kanyang silid, ang kanyang kulungan. Ang mga bintana ay may rehas, ang pinto ay nakalock. Ang mga mamahaling laruan ay mga tahimik na saksi sa kanyang pagkabilanggo. Napasigaw siya sa kanyang isipan. Tulong! Kailangan ko ng tulong! Ngunit walang sino mang darating. Sa gitna ng kanyang pagkasindak at kawalan ng pag-asa, habang ang kanyang mga mata ay galit na lumuluha at naghahanap ng anumang bagay na magagamit, napadako ang kanyang tingin sa ilalim ng kanyang kama. Sa isang sulok na puno ng alikabok, may isang lumang karton na kahon. Isang kahon na naglalaman ng mga laruang matagal na niyang pinagsawaan. At sa isang iglap, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan na parang kidlat. Isang bagay na kinalimutan na ng lahat. Isang bagay na pinalitan ng bago. Isang bagay na itinago niya dahil ayaw niyang itapon. Gumapang siya patungo sa ilalim ng kama at hinila ang mabigat na kahon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Hinahalungkat ang mga lumang manika at mga sirang laruang kotse. At doon, sa ilalim ng lahat, nakita niya ito. Ang kanyang luma at basag na tablet. Ang screen nito ay may malaking lamat sa gitna. Ang mga gilid ay may gasgas. Ito ang tablet na pinalitan ng kanyang ama noong nakaraang Pasko ng isang bago at mas magandang modelo. Ang tablet na kinuha sa kanya kanina. Ngunit ang isang ito, ang luma, ay nanatili, nakalimutan. Nanginginig niyang kinuha ito. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Sana gumamana pa. Pinindot niya ang power button. Walang nangyari. Pinindot niya ulit. Mas matagal sa pagkakataong ito, ipinagdarasal sa lahat ng santo na kilala niya. At pagkatapos, isang himala. Ang screen ay umilaw, kumikislap-kislap, nagpapakita ng isang logo bago tuluyang bumukas. Sa itaas na sulok ng screen, isang maliit na pulang icon ang nagbabala. 10% battery remaining. Hindi niya ito inaksaya. Nanginginig ang kanyang mga daliri
habang binubuksan niya ang isang social media app na nagawa niya noon para lang makapanood ng mga video ng pusa. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa isang icon. Isang bilog na icon na may maliit na kamera sa gitna. Isang icon na hindi pa niya kailanman pinindot noon. Ang kanyang daliri ay nag-hover sa ibabaw nito. Isang hininga, isang desisyon, isang huling pag-asa. Dahan-dahan, nanginginig, ipinindot niya ang button na may nakasulat na Go Live. Isang maliit na pulang ilaw ang kumislap sa screen kasama ng numerong 0 viewers. Para kay Liana, ang buong mundo niya ay nagkasya sa maliit at basag na screen na iyon. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung meron bang makikinig. Itinutok niya ang kamera sa kanyang umiiyak na mukha. Ang mga luha ay malayang dumadaloy. Hindi na niya sinusubukang pigilan. Ito na lang ang natitira sa kanya, ang kanyang katotohanan. Titulong po. Umpisa niya. Ang boses ay basag at nanginginig. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo po ako. Ang numero sa screen ay naging 3 viewers. Nakalock po ako sa kwarto ko. Pagpapatuloy niya, ang mga salita ay nagkanda-utal-utal. Ang papa ko po, hindi po siya naniniwala sa akin. May isang bata po. Ang pangalan niya ay Baby Angelo. Kukunin po siya. Mawawala po siya. 7 viewers. 15 viewers. Ang mga komento ay nagsimulang pumasok. Mga simpleng tanong, anong nangyayari? Sino ka? Bata, anong pinagsasabi mo? Ang tita Cassandra ko po. Siya po ang may pakana ng lahat. Humikbi si Leah. Pinapalabas po niya na si Mang Ben, yung driver po namin, ang may kasalanan. Pero hindi po totoo yun. Nakita ko po sa cellphone niya. May bodega po sa Tondo. Doon po nila dinala si Baby Angelo. Sa kanyang opisina, nakaupo si Alejandro sa dilim. Hindi niya binuksan ang ilaw. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng kanyang laptop, ngunit hindi niya tinitingnan ito. Nakatitig siya sa kawalan, ang kanyang isip ay isang magulong bagyo. Ang imahe ng umiiyak na si Leah, ang desperadong mukha ni Mang Ben, ang perpektong paliwanag ni Cassandra, lahat ay nag-uumpugan sa kanyang ulo. Ginawa ba niya ang tama? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa lamesa. Isang tawag mula sa kanyang personal assistant. Hindi niya ito pinansin. Nag-vibrate ulit ito. Isang text message. Sir, you need to see this. Napabuntong hininga siya. Anong problema na naman ito? Kinansel na niya ang lahat ng meeting niya. Ngunit sunod-sunod ang pagpasok ng mga mensahe mula sa kanyang pinsan, mula sa isang kasosyo sa negosyo. Lahat ay may kasamang iisang link. Dahil sa pagkainis at kaunting kuryosidad, binuksan niya ang link. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Sa screen ng kanyang cellphone, ang umiiyak na mukha ng sarili niyang anak ang sumalubong sa kanya. Live. Para sa daan-daang taong nanonood. 87 viewers. 245 viewers. 912 viewers. Ang numero ay patuloy na lumalaki. Ang comment section ay nagiging isang mabilis na agos ng mga salita. OMG? Someone called the police. What's the address? I-share nyo to. Naramdaman ni Leah ang isang munting kislap ng pag-asa. May mga nakikinig, may mga naniniwala. Please po. Pagmamakaawa niya, ang boses ay desperado na. Kailangan po nilang mahanap si Baby Angelo bago po mahuli ang lahat. Ang sabi po ni Tita Cassandra, kailangan na daw pong mawala ng bata ngayong gabi. Ang salitang mawala ay nagdulot ng isang pagsabog sa comment section. Ang mga manonood ay hindi na lang nagtatanong. Sila ay kumikilos. May mga nagtag sa official pages ng Philippine National Police. May mga nagtag sa mga news outlets at mga sikat na ahente ng media. 1,500 viewers.
Parang nanonood ng isang horror movie si Alejandro. Ang bawat salita ni Leah, bawat hikbi, ay parang isang kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, wala si Cassandra sa tabi niya para magbigay ng isang lohikal na paliwanag. Sa pagkakataong ito, mag-isa niyang pinapanood ang hubad na katotohanan. At sa unang pagkakataon, hindi na niya nakikita ang isang batang nag-iimbento ng kwento. Ang nakikita niya ay ang kanyang anak. Ang kanyang munting 9 na taong gulang na anak, na natatakot, nag-iisa, at desperadong humihingi ng tulong. Ang purong takot sa mga mata nito. Hindi yon kayang pekein. Ang panginginig ng boses nito, hindi iyon isang pag-arte. Ito ay totoo. At sa isang iglap na nakakagulat, naintindihan niya. Nagkamali siya. Isang matinding kakilakilabot na pagkakamali. Ang kanyang cellphone ay nagring muli. Ang kanyang assistant. Sinagot niya ito. "Sir." Sigaw ng boses sa kabilang linya, puno ng panic. "The video, it's going viral. It's everywhere. Nag-uumpisa ng mag-comment ang media. Ano pong gagawin natin?" Hindi sumagot si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa umiiyak na mukha ni Leah sa screen. Ang kanyang mundo, na maingat niyang binuo para maging perpekto, ay gumuho sa isang iglap. Tumayo siya. Ang mga binti ay nanginginig. Kailangan niyang puntahan si Leah. Kailangan niyang itama ang lahat. Habang naglalakad siya palabas ng opisina, ang isip niya ay nag-flashback sa lahat ng nangyari. Ang mga babala ni Leah, ang mga luha niya, ang pagtatanggi niya, at ang bulag niyang pagtitiwala kay Cassandra. Paano siya naging ganito katanga? Sa itaas, hindi alam ni Leah ang kaguluhang nililikha niya. Ang tanging alam niya ay ang numerong patuloy na tumataas. 5,000 viewers, 10,000 viewers. Ang kanyang munting sigaw sa dilim ay naging isang sigaw na naririnig na ng buong bansa. Habang nagsasalita pa siya, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng silid. Bumukas ito ng malakas. Pumasok si Cassandra. "Ano na namang kadramahan ito, Liayana?" sabi nito. Ang boses ay puno ng pagkainis at pagod. Hindi pa alam ang nangyayari sa labas. "Akala ko ba natutulog ka na?" Akmang lalapit si Cassandra para kunin ang tablet. Ngunit sa takot at gulat, naitago ito ni Leah sa likod ng isang malaking teddy bear na nakaupo sa kama. Ang kamera ng tablet, na aksidenteng nakatutok pa rin sa direksyon ng pinto, ay patuloy na nag-stream. Si Cassandra, na walang kamalay-malay na ang kanyang bawat salita ay naririnig ng libu-libong tao, ay lumapit kay Leah. Tumingin siya sa batang umiiyak na may halong pagkasuklam at tagumpay. "Tumigil ka na sa pag-iyak," sabi niya sa isang mapanganib na bulong. "Wala nang makakarinig sa'yo." Hindi pa niya alam kung gaano siya nagkakamali. Ang malamig na hangin mula sa bintana na nakabukas ay tila yumakap sa katawan ni Leah. Nakatago sa likod ng teddy bear, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa lumang tablet. Ang screen ay kumikislap pa rin. Ang pulang ilaw ng live ay patuloy na nagbabala. Ang bawat salita ni Cassandra ay naririnig niya. Naririnig ng libu-libong estranghero. "Tumigil ka na sa pag-iyak," sabi ni Cassandra. Ang boses ay may bahid ng pagod at pagkasuklam. "Wala nang makakarinig sa'yo." Naglakad ito palapit sa bintana, huminga ng malalim, at nagpatuloy na parang nasa isang teatro. "Ang totoo, hindi ko naman talaga kailangan ng lalaki. Ang kailangan ko ay ang negosyo nyo. At ang batang iyon, si Angelo, isa lang siyang sagabal. Masyado siyang maingay, nakakairita, nakakadisturbo sa plano. At alam mo ba, hindi ko naman talaga balak na patayin siya," sabi ni Cassandra. Tumawa ng mahina, isang tawang walang saya. "Pero kung kinakailangan para mapatahimik, gagawin ko. Mas madaling maghasik ng lagim kaysa maghasik ng awa, di ba? At ang papa mo, ang tanga niya para maniwala sa lahat ng kwento ko." Sa bawat salitang binitawan ni Cassandra, mas lalong nanlalamig si Leah. Ang mga komento sa screen
ay nagiging mas magulo, mas mabilis. Police are on their way. Where is Tondo? Someone needs to rescue the baby now. Grab the fiancé. Maya-maya narinig ni Leah ang tunog ng mga yapak na papalapit. Hindi ang magagaan na yapak ni Cassandra, kundi ang mabibigat na yabag ng unipormadong sapatos. Nagkaroon ng sigawan sa ibaba. Mga boses na sumisigaw ng utos. Del Castillo Holdings, we have a warrant. Ang mga mata ni Cassandra ay nanlaki. Lumapit ito sa pinto at sa unang pagkakataon, nakita ni Leah ang tunay na takot sa mukha ng babaeng yon. Narinig niya ang pagkatok ng malakas sa pinto ng silid. Del Castillo, buksan niyo ang pinto. Humahagibis ang sasakyan ni Alejandro pabalik sa mansyon. Ang puso niya ay bumibigat sa bawat kilometro. Ang mga salita ni Leah ang kanyang mukha sa screen ng cellphone, ang katotohanang unti-unti nang bumubulag sa kanya. Lahat ito ay nagbibigay sa kanya ng matinding pagsisisi. Pagdating niya sa gate, huminto ang sasakyan niya. Nakita niya ang kaguluhan, mga pulis, mga sasakyan ng media. Ang kanyang buong mundo ay nagkakagulo. Tumakbo siya palabas ng sasakyan. Ang kanyang kasuotan ay gusot. Ang kanyang buhok ay magulo. Leah! Sigaw niya. Tinatahak ang daan papasok sa bahay. Sa loob ng master's bedroom, narinig ni Cassandra ang mga sigaw. Narinig niya ang pagkatok sa pinto ng silid ni Leah. Wala na siyang nagawa. Ang pinto ay biglang bumukas at pumasok ang ilang pulis, kasunod ang isang nakaputing unipormadong opisyal. Cassandra Lopez? Tanong ng opisyal. Ang boses ay mahinahon, ngunit may awtoridad. Arestado kayo sa mga kasong kidnapping, attempted murder, at human trafficking. Hindi makapaniwala si Cassandra. Tumingin siya sa direksyon kung saan nakatago si Leah. Nakita niya ang maliit na kamay ng bata na nakahawak sa lumang tablet. Ang pulang ilaw ng live ay patuloy na kumikislap, isang tahimik na saksi sa kanyang pagbagsak. Hindi, bulong ni Cassandra, habang ang mga kamay ng pulis ay inilalagay sa kanyang likuran. Hindi ito maaari. Sa sandaling iyon, habang inaakay si Cassandra palabas, bumukas ang pinto ng silid at tumakbo si Alejandro papasok. Ang kanyang mga mata ay agad na napunta kay Leah, na nakaupo pa rin sa sahig, hawak ang tablet. Leah? Sigaw ni Alejandro. Tumatakbo patungo sa anak. Yumakap siya dito ng mahigpit. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga pisngi. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo si Papa. Huminga ng malalim si Leah, ngunit hindi siya makasagot. Ang pagod, ang takot, ang lahat ng emosyon ay bumagsak sa kanya. Habang yakap ni Alejandro si Leah, narinig nila ang pagdating ng isa pang grupo ng mga pulis mula sa labas. May dala silang isang maliit na sanggol, nakabalot sa kumot, na ligtas at himala, ay walang pinsala. Nakuha po namin ang bata, sabi ng isang pulis. Nasa bodega nga po sa Tondo. Muntik na pong mangyari ang masama. Sa tabi ng kanyang ama, tiningnan ni Leah ang sanggol, ang apo ni Mang Ben, si Baby Angelo, ang maliit na anghel na muntik nang mawala. Sa labas ng silid, sa pasilyo, nakita ni Alejandro ang bagong dating na opisyal. Sir, sabi nito, we have the suspect and we have recovered the baby. Thanks to the viral video. Tumingin ito sa tablet na hawak ni Leah. That little girl. She's a hero. Isang malamig na halik ang dumampi sa noo ni Cassandra habang inaakay siya palabas ng mansyon patungo sa sasakyang naghihintay. Sa huling sandali, bago siya tuluyang mawala sa paningin, nagtama ang kanilang mga mata. Ang dating matamis na ngiti ni Cassandra ay napalitan ng isang malamig at mapanganib na tingin. Kasalanan mo ito. Tila nababasa ni Alejandro ang sabi ng kanyang mga labi. Masyado kang nabulag sa kapangyarihan mo. Kinabukasan, ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Del Castillo ay mas nakakabingi kaysa sa kaguluhan ng nakaraang gabi. Wala na ang mga sirena ng pulis, wala na ang mga sigawan,
Ang natira na lang ay ang bigat ng mga pangyayari, isang ulap ng pagsisisi na bumabalot sa bawat sulok ng malawak na bahay. Sa labas, isang hukbo ng mga media van at mga reporter ang nag-aabang. Ang kanilang mga kamera ay parang mga buwitreng naghihintay ng anumang masisila. Ang pangalang Del Castillo, na dating simbolo ng tagumpay at kapangyarihan, ngayon ay laman ng bawat balita, nakadikit sa isang iskandalong puno ng krimen at pagtataksil. Sa loob ng kanyang opisina, nakatayo si Alejandro sa harap ng malaking bintanang salamin, nakatanaw sa kaguluhan sa labas. Hindi siya nakatulog buong gabi. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang lahat. Ang umiiyak na mukha ni Leah sa livestream, ang malamig na pag-amin ni Cassandra, ang wasak na ekspresyon sa mukha ni Mang Ben nang ito'y paalisin. Ang bawat alaala ay isang sampal sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Alejandro ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Hindi ito pagkatalo sa negosyo. Ito ay pagkatalo bilang isang tao, bilang isang ama. Ang lahat ng yaman niya ay walang silbi para protektahan ang kanyang anak mula sa panganib na siya mismo ang nagpasok sa kanilang tahanan. Ang lahat ng kapangyarihan niya ay hindi nagawang bilhin ang isang bagay na pinakamahalaga sa lahat, ang tiwala ng kanyang sariling anak. Lumabas siya ng opisina at dahan-dahang naglakad patungo sa silid ni Leah. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sumilip siya sa loob. Nakita niya ang kanyang anak na nakaupo sa kama. Yakap-yakap ang basag na manikang bigay ng kanyang yumaong ina. Si Leah ay tahimik. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan, tila isang munting sundalo na nakaligtas sa isang matinding digmaan, ngunit may mga sugat na hindi nakikita. Hindi alam ni Alejandro kung ano ang sasabihin. Ang mga salitang sorry ay tila napakababaw, napakawalang kwenta kumpara sa pinsalang kanyang nagawa. Leah, mahina niyang tawag, hindi lumingon ng bata. Anak, ako ito, si Papa. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila bago sumagot si Leah. Ang boses ay mahina at walang emosyon. Alam ko po, ang lamig sa boses ng kanyang anak ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Naupo si Alejandro sa sahig, ilang talampakan ng layo mula sa kama. Hindi nangahas na lumapit pa. Leah, anak. Walang sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Umpisa niya, ang boses ay nanginginig. Dapat nakinig ako sa'yo. Dapat pinaniwalaan kita. Ang tanga-tanga ni Papa. Nabulag ako, anak. Nabulag ako sa kagustuhan kong maging perpekto ang lahat. Hindi ko nakita ang panganib na nasa harap ko na pala. Patawarin mo ako. Hindi pa rin umimik si Leah. Patuloy lang siyang nakatitig sa kawalan. Hinahaplos ang basag na mukha ng kanyang manika. Kinahapunan, may isang bagay na kailangang gawin si Alejandro. Isang bagay na mas mahirap pa kaysa harapin ng media. Nag-drive siya, hindi sa kanyang mamahaling sasakyan, kundi sa isang simpleng kotse. Patungo sa isang maliit na bahay sa isang simpleng subdivision. Kumatok siya sa pinto. Bumukas ito, at ang sumalubong sa kanya ay ang namamaga at malungkot na mga mata ni Mang Ben. Sa likod nito, narinig niya ang mahinang iyak ng isang sanggol. Sir Alejandro? Gulat na tanong ni Mang Ben. Walang sinabi si Alejandro. Sa harap ng lalaking pinaglingkuran siya, nang tapat sa loob ng 20 taon, sa harap ng lalaking halos mawalan ng apo dahil sa kanyang pagkakamali, lumuhod si Alejandro Del Castillo. Sa semento ng kanilang garahe, yumuko ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ben, sabi niya, ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Walang kapatawaran ang ginawa ko sa'yo. Sa pamilya mo. Patawarin mo ako. Nagulat si Mang Ben. Hindi niya alam ang gagawin. Tinulungan niyang tumayo ang kanyang amo. Ang mga mata ng matandang driver ay puno ng luha. Ngunit hindi na ito luha ng galit,
kundi luha ng pag-unawa at awa. "Sir, tumayo po kayo dyan," sabi ni Mang Ben. "Ang mahalaga po, ligtas ang apo ko, ligtas si Angelo, at ligtas din po si Ma'am Lia. Yun po ang pinakamahalaga." Niyakap ni Alejandro ang kanyang matapat na driver, isang yakap ng isang taong nawalan, at ngayon ay nagsisimulang maghanap ng daan pabalik. Pag-uwi niya sa mansyon, dumiretso ulit siya sa silid ni Lia. Ganoon pa rin ang kanyang posisyon, tahimik pa rin. Naupo ulit si Alejandro sa sahig, sa parehong lugar. Hindi siya nagsalita, hindi siya gumawa ng kahit ano. Nanatili lang siyang nakaupo roon, sa katahimikan, isang ama na handang maghintay, gaano man katagal. Lumipas ang isang oras, pagkatapos ay isa pa. Sa paglubog ng araw, ang ginintuang liwanag ay pumasok sa silid, nagbibigay kulay sa alikabok na lumulutang sa hangin. Sa wakas, pagkatapos ng napakahabang katahimikan, gumalaw si Lia. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata, na kanina'y walang laman, ay tumitig sa kanya. Isang tanong lang ang lumabas sa kanyang mga labi. Isang tanong na simple, ngunit naglalaman ng lahat ng sakit, ng lahat ng pag-aalinlangan, ng lahat ng kanyang hinahanap. "Papa," bulong niya. Ang boses ay tila isang babasaging salamin. "Mahal mo pa ba ako?" Ang tanong ni Liana ay tumagos sa puso ni Alejandro na parang isang matulis na punyal. "Papa, mahal mo pa ba ako?" Sa isang iglap, nawala ang lahat ng ingay sa kanyang isipan. Ang iskandalo, ang negosyo, ang kahihiyan. Ang natira na lang ay ang kanyang anak na naghihintay ng sagot na magdidikta sa kanilang kinabukasan. Tumayo si Alejandro, lumapit sa kama, at sa unang pagkakataon, pagkatapos ng napakatagal na panahon, niyakap niya ang kanyang anak ng buong puso. Hindi isang yakap na minadali, hindi isang yakap na pormalidad, isang yakap na puno ng lahat ng salitang hindi niya masabi. "Anak," bulong niya sa buhok ni Lia. Ang boses ay nanginginig dahil sa pigil na emosyon. "Ikaw ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko, noon, ngayon, at magpakailanman. At habang buhay kong pagsisisihan na ipinaramdam ko sa'yo na hindi ganoon." Sa yakap na yon, sa wakas ay bumigay ang pader na itinayo ni Lia sa kanyang puso. Humagulgol siya, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Isang pag-iyak na naghuhugas sa lahat ng sakit. Niyakap niya pabalik ang kanyang ama, ang kanyang maliliit na braso ay kumapit ng mahigpit na para bang ayaw na niyang bumitaw pa. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating maingay na mansyon sa Forbes Park ay ibinenta na. Ang pangalang Del Castillo ay dahan-dahang nawala sa mga balita, napalitan ng mga panibagong iskandalo. Si Cassandra Lopez, kasama ang kanyang mga kasabwat, ay nahatulan at ngayon ay nagbabayad na sa kanilang mga kasalanan sa likod ng rehas para kina Alejandro at Liana. Ang buhay ay nagbago ng husto. Ngayon, nakatira na sila sa isang mas maliit, ngunit mas maaliwalas na bahay sa isang tahimik na subdibisyon sa Alabang. Ang bahay ay may hardin, kung saan nagtatanim si Lia ng mga bulaklak, at isang malawak na bintana, kung saan pumapasok ang sikat ng araw. Nagbago na rin si Alejandro. Nag-resign siya bilang CEO ng kanilang kumpanya. Ipinasa ang pamamahala sa kanyang mga pinsan at nanatili na lamang bilang isang silent partner. Ang kanyang mga mamahaling suit ay napalitan ng mga simpleng polo shirt at pantalon. Ang kanyang oras ay hindi na nauubos sa mga board meeting, kundi sa pagtulong kay Lia sa kanyang mga takdang aralin. Isang hapon, habang abala silang dalawa sa paggawa ng isang science project, sa kanilang hapagkainan, may kumatok sa kanilang pinto. Bumungad sa kanila si Mang Ben, masaya ang nangiti, at karga-karga ang isang malusog at bibong sanggol. "Mang Ben, Baby Angelo," masayang bati ni Lia. "Magandang hapon po," sabi ni Mang Ben. "Napadaan lang po kami
para mangumusta. Kinuha ni Alejandro si Angelo mula sa mga braso ni Mang Ben. Ang dating takot at pagsisisi ay napalitan ng dalisay na pagmamahal habang tinititigan niya ang natutulog na mukha ng sanggol. Ang batang ito, na naging sentro ng kanilang pinakamasamang bangungot, ngayon ay isang buhay na simbolo ng kanilang pangalawang pagkakataon. "Pasensya na po ulit sa lahat, sir," sabi ni Mang Ben. "Alejandro na lang, Ben. At ako ang dapat humingi ng tawad sa'yo araw-araw." Sagot ni Alejandro, "Kumusta na kayo?" "Maayos na maayos po. Dahil sa tulong ninyo, nakapagsimula na po ulit kami. At itong apo ko, ang likot-likot na." Naglaro sila sa sala. Ang tawanan ng mga bata at matatanda ay pumuno sa dating tahimik na bahay. Sa sandaling iyon, nakita ni Alejandro ang tunay na larawan ng isang pamilya. Hindi perpekto, ngunit totoo. Kinagabihan, pagkatapos ihatid ang kanilang mga bisita, naglakad-lakad sina Alejandro at Lia sa parke malapit sa kanilang bahay. Bumili sila ng sorbetes mula sa isang naglalako at naupo sa isang bench habang pinapanood ang paglubog ng araw. "Papa," sabi ni Lia habang dinidilaan ang kanyang strawberry-flavored na sorbetes. "Hmm? Naalala niyo po ba yung manika na bigay ni Mama?" Tumango si Alejandro. Isang kurot ng sakit ang naramdaman. "Oo naman, anak. Okay lang po kahit nasira na siya," sabi ni Lia, tinitingnan ang kanyang ama. "Kasi po, nandito na po kayo. Ang simpleng pangungusap na yon ay sapat na." Tumingin si Alejandro sa kanyang anak, ang kanyang munting bayani. Ang batang nagligtas hindi lang sa isang buhay, kundi pati na rin sa kaluluwa ng sarili niyang ama. Bago matulog ng gabing iyon, habang hinahatid niya si Lia sa kanyang silid, niyakap siya nito ng mahigpit. "Papa, salamat po sa araw na ito." Bulong nito. "Ito po ang pinakamasayang araw ko." Hinalikan ni Alejandro ang noo ng kanyang anak. Ang puso niya ay umaapaw sa isang uri ng kayamanan na hindi kayang bilhin ng pera. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang natutulog na anak, ang mga luha ng pasasalamat at kaligayahan ay tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng kanyang hinanap, ng lahat ng kanyang pinaghirapan, natagpuan din niya ang tunay na yaman. Sa pagtatapos ng kwento ni Alejandro del Castillo, malinaw na may mga aral na hindi kayang bilhin ng pera o kapangyarihan. Ang kasinungalingan, kasakiman, at manipulasyon ni Cassandra ay maaaring nagtago sa likod ng magarang ngiti. Ngunit sa huli, ang kasamaan ay laging may hangganan. Ang mga gumagawa ng masama ay nahuhubaran ng maskara at ang hustisya, kahit mabagal, ay dumarating. Ang kabutihan naman ay nagpakita ng lakas sa anyo ng isang bata. Sa tapang at katapatan ni Liana, na ipagtanggol niya hindi lang ang sarili, kundi pati ang pamilya niya. At doon nagising si Alejandro, na ang tunay na kayamanan ay hindi mga ari-arian, kundi ang tiwala, pagmamahal, at presensya para sa mga mahal sa buhay. Ang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang mga taong pumipili ng tama, kahit mahirap, ay ginagantimpalaan. At ang pagsisisi ay may saysay lamang kapag sinasabayan ng tunay na pagbabago. Ngayon, nais kong itanong sa inyo, kung kayo ang nasa posisyon ni Alejandro, may lakas ba kayong aminin ang pagkakamali at magsimulang muli? At sa mga patuloy na nakikinig hanggang ngayon, kumusta kayo? Sana ay ligtas kayo at mayakap ninyo ang mga mahalaga sa inyo. Maraming salamat sa inyong oras. Ibahagi ninyo ang saloobin ninyo sa comments. Mahalaga kayo rito at palagi akong handang makinig.